Ang 70 taong gulang na si Oh Jong-gun ay isang mangingisda na nakapatay ng 4 na kabataang isang lalaki at 3 babae. Ang kanilang edad ay mga nasa 20s at ito ay nangyari sa loob lamang ng isang buwan dahil sa kanyang hindi mapigilan na maling pagnanasa. Mula sa ordinaryong mangingisda hanggang sa pagiging serial murders ay ikinuwento ng pinakamatandang nasa death row na Koreano na bilanggo ang kanyang kamatayan. Ang Korean movie na Missing ay maaaring napanood na ng maraming tao. Ito ay isang thriller crime movie na idinirect ni Kim Sung-hong at pinagbibidahan ni Cho Ja-yoon, Moon Sung-gen at Kim Si-hong. Ang pelikula ay tumakbo sa kwento ng pangunahing tauhang babae na nakikipaglaban mag-isa upang mahanap ang kanyang nawawalang kapatid na babae. Ang pelikula ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa manonood dahil sa mahusay at magaling na pag-arte ng mga aktor. Ang plot ay tagang kaakit-akit. Ang pelikula ay kahango sa totoong kaso ng serial murder case of Fisherman in Bochong. Ang malakihan at malupit na larawan ay nagpapaalala sa mga manonood at lalo na sa mga kababaihan na dapat nilang palaging bigyang pansin ang kanilang personal na kaligtasan, maging sa trabaho o sa buhay. Mayroong magandang dagat sa Hochon-bo, Sunggun, Jeonnam-do at malinis na tubig ang makikita sa buong taon. Gayunpaman sa napakagandang lugar na yon ay may isang serye ng mga kakilakilabot na kaganapan ang nangyari. Noong September 3, 2007, bandang alas 5:50 ng hapon, ang bangka na sinasakyan ng mangingisdang si Young Jong-ri ay naglalakbay sa dagat at sa harap niya ay may natuklasan siya isang bagay na palutang-lutang. Iyon ay katawan ng isang babae at ito ang simula ng Fisherman murder case. Noong August 31, 2007, bandang alas 5 ng hapon sa isang pantalan sa Bosonggun, Jeonnam-do, ang 70 taong gulang na si Oh Jong-gun ay naghahanda sa kanyang bangka para mangisda. Sa oras na ito, ang magkasintahang sina Mr. Kim, 21 taong gulang, at Miss Chu, 20 taong gulang, ay lumapit sa bangka ni Oh Jong-gun at nakiusap sila na sila'y pasakayin sa bangka. Ang magkasintahan ay nag-aaral sa isang universidad sa Gwangju. Nagpunta sila para sa isang paglalakbay sa Bosong. Si Oh Jong-gun ay kusang nagbigay ng pahintulot. Matapos pasakayin ang dalawa ay agad silang umalis at halos 30 minuto ang layo mula sa pantalan. At tinungo nila ang lugar sa dagat kung saan maraming octopus. Pinasakay ni Oh Jong-gun ang magkasintahan dahil nakita niya si Miss Chu sa unang pagkakataon at may hindi mapigilang masamang pagnanasa ang kanyang naramdaman. Ang magkasintahan ay nakatayo sa unahang bahagi ng bangka na nakatingin sila sa dagat at hinahangaan ang mga tanawin. Sa mga panahong yon ay wala silang kaalam-alam sa panganib na darating. Sa gitna ng dagat ay pinahinto ni Oh Jong-gun ang bangka at nagsimulang gawin ang kanyang masamang intensyon. Una ay tahimik siyang lumapit sa lalaki at itinulak ito sa dagat nang hindi handa. Habang ang lalaki nagpupumilit na makabalik sa bangka, si Oh Jong-gun ay kumuha ng pole na may kawit na bakal sa isang dulo. Hinampas niya at tinamaan ang lalaki, na kalaunan ay naging dahilan upang malunod at mamatay. Nang mangyari ang insidente sa sobrang takot ng babaeng si Miss Chu, ay napayuko siya at nanginginig at hindi mapigilang mapasigaw. Si Oh Jong-gun na nagtulak sa lalaki ay nagsimulang hawakan ang dibdib ng babae sa proseso ng pangmumolestya. Nagalit ang babae kay Jong-gun at patuloy na tumutol. Sa galit ni Jong-gun dahil lumalaban ang babae, ay direkta din niyang itinulak ang babae sa dagat. At sa parehong paraan ay nilunod din niya ito sa pamamagitan ng pagtulak ng pole. Dahil hindi nakabalik ang magkasintahan pagkatapos nilang maglakbay, ay sinubukan silang kontakin ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang mobile phone. Ngunit hindi makontak ang dalawa dahil nakapatay ang mga phone nila. Kaya naramdaman nila na may problema. Noong September 1, 2007 ay agad nagpunta ang kaanak ng 2 estudyante sa istasyon ng pulisya upang mag-ulat ng mga nawawalang tao.
Agad nag-imbestiga ang pulisya sa pamamagitan ng pagsubaybay sa lokasyon ng mga mobile phone ng dalawa. Ngunit hindi nila matagpuan. Tulad ng nabanggit ko kanina, bandang alas 5:50 ng hapon noong September 3, 2007 ay natagpuan ng isang mangingisda ang bangkay ng isang babae na palutang-lutang sa dagat. At pagkalipas naman ng 2 araw, mga alas 3:50 ng hapon noong September 5, ay natagpuan naman ang isa pang bangkay ng lalaki malapit sa Chongpo-Pier sa Bosong County. Dahil ang mga bangkay ng dalawa ay natagpuan sa dagat, ang investigasyon sa kaso ay hinawakan ng Yosu Maritime Police Department. Ang 2 bangkay ay kinumpirma na ang nawawalang magkasintahan sa kolehiyo. Ngunit kahina-hinala dahil walang bakas ng trauma o anumang pinsala ang katawan ng babae. Ngunit ang lalaki ay ganap na naiiba na may malalim na gasgas sa balat, mga butas at punit na sugat, at mga pasa sa buong katawan at bali sa bukong-bukong. At sa pagharap sa sitwasyong ito, kapag walang nakitang ebidensya ng pagpatay, ang investigasyon ng pulisya ay talagang nauuwi sa maling direksyon. Dumating sa walang katotohanan na ipinagpalagay na lamang nila na isa itong suicide na magkasama at isinara nila ang kaso. Pagkatapos ng insidente ay napakakalmado ni Oh Jong-gun na parang walang nangyari. At gaya ng dati ay pabalik-balik siya sa pagitan ng mga pier sa Bosong kung saan siya nakatira at Haechonmyeon ang lugar kung saan siya nanguhuli ng mga octopus at ibinebenta ito sa mga tindero sa palengke. Kahit na noong araw na natagpuan ang mga bangkay ng magkasintahan ay wala siyang ipinakitang emosyon at nagpatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay nang walang pakialam sa mundo. Makalipas ang halos 1 buwan noong umaga ng September 25, ang 2 magkaibigan na babae ay magkasamang dumating sa Bosong Beach noong Mid-Autumn Fiesta Holiday. Ito ay sina Miss Cho, 24 na taong gulang na nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Gyeonggi Province, at si Miss Ann na isang 23 taong gulang na nagtatrabaho naman bilang isang nurse sa Incheon. Para sa unang ginawang krimen ni Oh Jong-gun, siya ay nakakuha ng kumpiyansa sa sarili dahil hindi natuklasan ng pulisya na siya ang killer. Kaya ang 2 babaeng ito ang napili ni Jong-gun na target para sa susunod na gagawing krimen. Nag-alok siya na bigyan sila ng libreng serbisyo sa bangka. Ang 2 babae ay hindi nagdalawang isip. Agad silang sumakay sa bangka sa ilalim ng panghihikayat ni Jong-gun at tumulak sa dagat. Nang makarating sila sa gitna ng dagat na malayo sa baybayin, ay inihinto ni Jong-gun ang bangka at inilabas niya ang kanyang mga pangil. Lumapit siya sa isang babae at pilit na hinahawakan ang dibdib nito para molestyahin. Natakot ang babae at malakas na sumigaw ng anong ginagawa mo. Nagsimula siyang lumaban at sumama rin ang isa pang babae sa tabi niya. Si Oh Jong-gun na nakaharap sa dalawa ay biglang itinulak sa dagat ang isang babaeng tumutulong sa kaibigan niya. At pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pangmamolestya sa isa pang babae. Nang ang babae patuloy na nilalaban, ay hinawakan niya ang leeg ng babae at inalog-alog. Iniuntog ang ulo nito sa sahig ng bangka. Bumagsak sa cabin at itinulak din siya sa dagat. Samantala, ang unang babaeng itinulak kanina sa dagat ay tinangay ng agos dahil sa kawalan ng pisikal na lakas. At ang pangalawang babaeng itinulak sa dagat ay nagpumiglas at bahagya pang nahawakan ang gilid ng bangka at sinubukang makaakyat. Gumamit ng pole si Jong-gun para pigilan ang babae at patuloy na itinulak sa dagat na agad niyang ikinamatay. Matapos gawin ang krimen sa pagkakataong ito, ay kalmado pa rin kumikilo si Jong-gun na parang walang nangyari. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay bago sumakay ang 2 babae sa kanyang bangka, ay may nakilala silang isang babae na nasa edad 30 na humiram ng kanilang mobile phone para tawagan ang kanyang asawa. Bandang alas 3:30 ng hapon ay nakatanggap ng text message ang asawa ng babae sa mobile phone nito na ang nakasulat ay, "Ako yung taong hiniraman ng telepono ng asawa mo kanina. Nanganganib ako sa bangka. Tulungan niyo ako at tumawag kayo ng pulis." Agad naman nagsumbong ang mag-asawa sa pulisya. Agad na pinuntahan ng pulisya ang baybayin at dagat para hanapin ang mga babae.
At hindi nga sila nabigo. Doon ay natagpuan nila ang bangkay ng isa sa mga babae sa ganap na oras na alas 8:25 ng umaga. Makalipas ang 2 araw, bandang alas 3:30 ng umaga noong September 28, 2007 ay nasagip din mula sa dagat ang bangkay ng isa pang babae. Ang katawan ng biktima ay nakitaan ng mga palatandaan ng pagpatay. At agad na naglunsad ng investigasyon ang pulisya. Inimbestigahan ng pulisya kung 335 na mga bangkang pangisda sa jurisdiksyon ay umalis sa daungan sa araw ng insidente at natagpuan nila ang hindi rehistradong bangka ni Jong-gun. Nang halughugin ng mga pulis ang bangka, ay nakita nila ang credit card ng isa sa mga biktima, buhok ng isang babae, headband at ballpen. Kinilala nila si Jong-gun bilang suspek sa pagpatay at inaresto siya sa kanyang bahay. Sa istasyon ng pulisya ay mahigpit na itinanggi ni Jong-gun ang pagpatay na sinasabing ito ay isang aksidente. Sinabi din niya na ang isang babae ay hindi sinasadyang mahulog sa dagat habang naglalakad mula sa bangka. Sinubukan ng isa pang babae na tulungan ang kanyang kasama at biglang nahulog kasama niya. Sinubukan din daw ni Jong-gun na iligtas ang dalawa ngunit nabigo siya. Nang iharap ng pulisya ang ebidensya na natagpuan sa kanyang bangka at mga resulta ng autopsy, ay nagsimulang sumalungat ang pahayag ni Jong-gun at sa wakas ay inamin niya ang krimen. Sa panahon ng interogasyon, nakatuon din ng pulisya sa pagtatanong kay Jong-gun tungkol sa pagkamatay ng magkasintahang estudyante sa kolehiyo noong 1 buwan. Dahil magkatulad ang mga biktima ng 2 kaso at magkatulad din ang itsura ng pagkamatay ng mga bangkay. Muli ay itinanggi ni Jong-gun at pinagdiinang hindi pa niya sila nakikita. Sa oras na yon, ang ebidensya ay nagmumula sa mga talaan ng telepono ni Miss Chu, ang babaeng estudyante. Sa panahon ng insidente ay 4 na beses na sinubukang tumawag ni Miss Chu sa 911 sa gitna ng dagat. Pero mahina ang signal para sa una hanggang 3 pagtawag. Hindi sila magkarinigan dahil sa ingay ng makina ng bangka. Ngunit sa ika-4 at huling tawag ay isang boses ng lalaki ang narinig na nagsasabing nasaan ang radyo. Bilang resulta ng pagsusuri sa tunog, ang boses na narinig ay tugma sa boses ni Jong-gun. Gayunpaman sa isang sitwasyon kung saan walang tiyak na matibay na ebidensya ay may milagrong nangyari. Dahil ang digital camera na pagmamayari ni Miss Chu Yang, ang biktima ng unang insidente, ay nalambat ng isang mangingisda sa dagat. At sa loob ng kamera na yon ay si Jong-gun na nagmamaneho ng bangka para sunduin sila. Ito ay dahil nakunan ang likod ni Jong-gun. Malamang ay kinuhanan siya ng picture ni na Miss Chu at Mr. Kim dahil naaawa sila sa lolong si Jong-gun. Dahil kahit matanda na siya ay nagtatrabaho pa din. Ang sakit sa puso nga namang tingnan. Si Oh Jong-gun ay ipinanganak sa Bosong, Jeonnam-do noong 1938. Siya ay isinilang bilang ika-5 sa 7 magkakapatid, na 5 lalaki at 2 babae. Ang biological mother ni Jong-gun ay pangalawang asawa ng kanyang ama, ngunit namatay kagad ang kanyang ina pagkatapos siyang isilang. Sa madaling salita, mga brothers silang 7. Pagkatapos ang biological father ni Jong-gun ay nag-asawang muli at nagkaroon siya ng madrasta. Inalagaan naman siyang mabuti nito at rinatong parang tunay na anak. Di nagtagal ay namatay din ang kanyang madrasta sa sakit sa baga. Makalipas ang 5 taon, ang kanya namang ama ay namatay din dahil sa katandaan. Lumaki si Jong-gun na nahaharap sa maraming diskriminasyon bilang isang kapatid sa ama. Dahil dito ay huminto siya sa pag-aaral sa grade 2. 5 o 6 na taong gulang pa lang daw siya ay nagtatrabaho na siya sa bangka. Nagpakasal siya noong 1959 sa edad na 21 at nagkaroon ng 2 anak na lalaki at 5 anak na babae. Nakatira sila noon sa Dongyolri, Haecheonmyeon at lumipat sila sa kanilang kasalukuyang tirahan sa Bosong. Mga 10 taon na ang nakakaraan. Dahil sa kaso ay pinagmulta siya dahil sa pananakit, iligal na pangingisda at iba pa. Di umano ay nabuhay siya bilang mangingisda nang walang anumang criminal record. Mula nang lumipat siya 10 taon na ang nakakaraan ay wala siyang naging kaibigan sa bayan
Ang sabi lang ng mga kapitbahay na nakahanga-hang siya'y tahimik, pero sa itsura niya ay mukhang hindi totoo. Sa panahon ng interogasyon, nang tanungin si Jonggun kung ano ang dahilan ng pagpatay niya sa 4 na inosenteng kabataan, ay sinubukan niyang hawakan ang kanyang dibdib at kaswal siyang sumagot na hindi siya ang pumatay sa kanila. Nang iharap sa kanya ang mga pre-life at autopsy ng larawan ng mga biktima, ay sinabi niyang hindi niya kasalanan. Kasalanan daw ng mga tao sa bangka niya. Tipikal na siya'y isang psychopathic na tao sa kanyang sinabi. Sa unang pagkakataon ay hinatulan ng hukuman si Jonggun ng parusang kamatayan para sa sinasadyang pagpatay sa 4 na tao, na siyang pinakamataas na sentensya ng korte, na hindi pa karaniwan para sa isang matandang kriminal. Minungkahi ng abogado ni Jonggun na isang alternatibong sentensya ang dapat ihanda sa pagitan ng parusang kamatayan at habang buhay na pagkakakulong. At sa ikalawang pagkakataon ay tinaas ng trial court ang tanong kung ang hatol ng kamatayan ay lumabag sa konstitusyon sa kadahilanang kailangan ng alternatibong parusa sa pagitan ng parusang kamatayan at habang buhay na pagkakakulong. Pagkatapos ng huling boto ay kinumpirma ng resulta ng 5 versus 4 na boto ang parusang kamatayan. Binanggit din ng Court of Appeal ang katwiran ng mababang hukuman. Bagamat sinabi ng nasasakdal na si Jonggun na aksidente ang nagawang krimen, ayon sa iba't ibang ebidensya ay kumitil pa rin siya ng 4 na bata at marangal na buhay dahil lamang sa kanyang sexual na pagnanasa. Isinaalang-alang din ang masamang epekto nito at ang sanhi ay ang pinakamataas na sentensya na dapat ilapat sa hukuman. At noong June 2010 ay na-dismiss ang apela ni Jonggun, nakumpirma ang parusang kamatayan at manatili siya sa bilangguan hanggang sa kanyang kamatayan. Siya ang huling taong nasa death row sa South Korea bago nahatulan ang punong guro sa isa pang kaso noong 2013 at siya ang pinakamatandang nakakulong sa bansa. 1 taon pagkatapos ng insidente ay nagulat at nahihiya ang anak na lalaki ni Oh Jong-gun na hindi siya manalo sa kaso. Dahil doon ay nagpakamatay ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagtalon mula sa kanyang apartment. Umalis din ang asawa ni Jong-gun sa lugar ng tinitirhan upang magtrabaho sa Seoul. Matapos na magpakamatay ang kanyang anak, ay binisita siya ng pulis para sa psychological counseling. Wala raw siyang kaalam-alam sa pagkamatay ng kanyang anak. Ibig sabihin ay hindi siya binibisita ng kanyang pamilya. Ang pinagkaiba ng kasong ito ay bagamat ito ay isang pangkaraniwang sexual na krimen na sinamahan ng pagpatay, ang salarin ay isang matandang lalaki sa edad na 70 at ang 4 na biktima ay pawang mga kabataan sa edad na 20. Karaniwan na sa mga kabataan ang pumatay ng matatanda. Ngunit sa kasong ito ay baligtad. Dahil sa malawak na atensyon na nakuha ng kaso, ang dagat Hichan na sikat sa kagandahan nito ay kailangang tawaging dagat ng kamatayan sa loob ng ilang panahon. Sa lahat ng namatay dahil kay Oh Jong-gun, naway magpahinga ang inyong kaluluwa sa kapayapaan.